naniniwala siya sa freedom. Kasi guys 'no, kung ang Pangulo natin ay nakapaghain ng impeachment laban sa kanya kung siya ay hindi po siya diktador. Kaya hinayaan lang po, tumulong may magpasa ng impeachment, sige, pero titignan 'yan siyempre yung mga grounds. At eto makikita po, wala pong grounds ito dahil ang tagal-tagal na po nilang sinasabi na bangag si PBBM, but until now wala pa silang ebidensya. Mga bobo, mga gago. Sorry Lord. Nakapagmura tuloy. Ang tagal-tagal na sinasabi nilang bangag daw si PBBM, wala naman silang ebidensya. Nagmumukha lang sila mga tanga. Mga tanga. Sorry Lord. Sorry. Okay, tuloy tayo, Nakakatawa kasi 'no? Ang bubog ko, naku. Okay, tuloy natin. Sabi pa dito, ah, tuloy natin. Compounding these grave offenses, nabasa ko na pala 'yan 'no, yung unfit daw, kasi daw ano, kasi matagal na daw, long time user. Kapag nababasa ko 'yan, kapag nababasa ko 'yan, talagang napapahalakhak talaga ako 'no. Okay, eto pa, taken together, these acts establish a clear pattern of corruption, abuse of power. Abuse of power, saang banda? Saang banda yung abuse of power dito? Mga kaibigan, articles of impeachment ba 'to? Parang comedy. Nasaan diyan yung abuse of power, guys? Nasaan dito yung abuse of power? Wala akong nakikitang abuse of power sa ating na ginagawa ang pangulo natin. Tingnan niyo guys, tingnan niyo. Mag-isip kayo kung may utak kayo, ngayon lang sa panahon ni PBBM, ang mga maliliit 'no, ang mga mahihirap nagkakaroon ng hustisya. Pero sa panahon ni Duterte, walang hustisya ang mga maliliit, ang mga mahihirap, pinagtsutsugil lang. Oh, mga kaibigan, si Atong Ang na mamayagpag sa panahon ni Duterte, ngayon pinaghahanap. Oh, nahuli na ba? Oh, hindi ko pa na ano yung balita, kung nahuli na, 'no? Pero last na, pagtingin ko 'no, sa balita, may nakapatong sa kanyang ulo, 'no? Kung sino yung makakapag-report ay merong ano, pabuya. So, meaning to say, ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM na yung mga untouchable, katulad ng mga Kibuloy na ayon doon sa mga, nagreklamo ay nanggagahasa ng mga babae, ng mga kabataan, pinapamalimos yung mga bata, yung mga kabataan, pagkatapos lahat yun sa kanya. Guys, only in the time of President Marcos natuldukan ang lahat ng mga di umano ay mga krimen na ginawa ni Kibuloy. At dito din sa panahon ni President Marcos, napakulong si Tives. Siyempre gumugulong pa ang hustisya guys 'no, yung kanyang mga kaso ay ongoing pa. Although doon sa isang kaso na kawalan ng, hindi sapat na ebidensya, napawalang sala siya, isa lang yon. Pero yung patungkol doon sa Digamo case, gumugulong pa, hindi pa po tapos yun 'no, at marami pong kaso si, Tives, hindi lang po isa. So meaning to say mga kababayan, napakatagal na panahon, 6 na taon si Duterte. Ni isang untouchable, wala siyang napakulong. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, mga untouchables na yan, hindi puwedeng galawin yang mga yan. Mga bilyonaryo yan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, oo, 'di ba? Pinaghahanap ng batas, yung iba nakulong, at yung iba naman ay
ongoing pa rin ang, pag-iimbestiga. So meaning to say, dito sa panahon ni PBBM walang abuse of power. Dito sa panahon ni PBBM lahat merong karapatan na talagang sa due process hindi nang-aabuso. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, 30,000 pinagjujugi, walang due process. Yun ang abuse of power. At isa pa ha, yung ginawa niya na basta na lang niya ni-legalize ang POGO. Inutos niya na, "Oh, taksan na 'yan, magta-tax na yung POGO, gawin ng legal." Inutos niya, siya mismo ang gumawa, hindi niya idinaan sa Kongreso. At yung ginawa 'no, mga kaibigan, sa kanyang panahon na ang SALN ng mga politiko, lalong-lalo na ng presidente, ng vice president at ng mga matataas na opisyales ng gobyerno ay restricted sa mga mamamayang Pilipino. Hindi puwedeng tingnan, hindi puwedeng i-scrutinize. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, binago. Puwede na kahit sino, kahit mahirap ka, kapag ni-request mo itong SALN na 'to ni Vice Presidente, SALN ni PBBM, makukuha mo, 'di ba? 'Yan. So mga kaibigan, dito sa panahon ni PBBM, merong hustisya, merong order, merong due process. Dito sa panahon ni PBBM ay kanya ding pinasabog ang dekada-dekada ng korupsyon sa DPWH. Nasaan diyan ang abuse of power na sinasabi nila? Nakakatawa, mga gago. Madam, may balita na ba kay Kati Binay? Kay Kati Binag na may USB daw na nandoon daw yung wala po hanggang ngayon. Isa pang sinungaling. Mga gago, mga sinungaling 'no. Mga kaibigan, until now wala po. Yung sinasabi ni Kati Binag na may USB siya, until now wala. Kasi wala naman silang maipakita, eh. Oh, 'di ba? Ilang ano, 3 years in the making yung pulboronic video nila. Pagkatapos lumabas, AI. Nagpresenta sa Blue Ribbon Committee yung ano yun, yung kalbo, si Morales. Eh, kaso anong nangyari, jukebox king. Kumakanta, eh, 'di ba, kakanta kung anong gusto mong kanta basta maglagay ka lang ng ano, maglagay ka lang ng coin, kakanta siya. Yun po, meaning to say, bayaran. Oh, ano nangyari, oh, eh, 'di ba, nakulong siya nun sa Senate kasi nga nagsisinungaling. Lahat ng kanilang mga paratang, wala. Lahat ng kanilang mga paratang, bokya, parang ulo de bato, kalbo. Ay naku, talaga naman 'no. So mga kababayan, aasahan na natin 'no, na itong verified complaint nila sa ating pangulo ay ibabasura. Hindi po tayo yan. Kongreso ito. Sasayangin niyo lang yung budget dito, sasayangin niyo lang ang taxes ng taong bayan, magkakandak tayo ng impeachment hearing sa isang walang kuwenta at basura na verified articles of impeachment. Ano ba 'yan? Mas marami pa yung tawa ko kaysa explanation. Alam mo, sa totoo lang mga kaibigan 'no, hindi ko talaga mapigilan ang pagtawa kasi nakakatawa. Parang yung verified complaint nila ng kanilang impeachment ay hindi ano, hindi seryoso, eh. Si Sandali, sino bang nag-file nito? Bangag ka ba? Sandali guys,
natin sino nag-file, 'di bale makikita natin 'yan mamaya kung sino nag-file 'no. So ituloy na muna natin guys 'no. So sabi pa dito, ah, taken together these acts establish a clear pattern of corruption. Natatawa ako, abuse of power and unfitness that leaves this honorable house no choice but to initiate impeachment. Nature of complaint. So yan mga kaibigan, So tignan pa natin. Eto, verified complaint for impeachment, yan. So public office is a public trust. This is neither aspirational nor debatable. It is a constitutional command that demands unquestionable fidelity, especially from the president. No? So, yan yung sinasabi niya. So, tingnan natin. The mandate carried that with it the highest level of trust reposed by the Filipino people. Responded, squandered the trust. Mga kaibigan, so nakita niyo guys, walang kuwenta, 'no? Yung kanilang verified, articles of impeachment, hindi po ito tatayo, mga kaibigan, 'no? Wala pong ano, walang mga ebidensya 'to guys, 'no? Walang mga ebidensya, 'no? Bangag daw si PBBM. "Presan ka ng ebidensya, patunayan niyo na bangag." Nangurap daw si PBBM, kumi-kickback daw sa flood control anomalies, patunayan niyo 'yan, 'no? Nasa inyo ang burden of proof. Patunayan niyo na totoo yung sinasabi niyo. Sandali, inom muna tayong kape. Grabe nakakatawa kayo, 'Yan. So, 'yan po mga kaibigan. So, yung mga grounds nila, ulitin natin, recap natin yung mga grounds. Eto, kidnapping daw, 'no? Sa pagsu-surrender kay Duterte, kidnapping daw. Eh, guys, napatunayan na yan na hindi kidnapping. Ang Supreme Court mismo, mga kaibigan, ay hindi naglabas ng TRO. Nung humihingi ng TRO sina Bato de la Rosa, ang Korte Suprema mismo hindi naglabas ng TRO. Hinayaan nila na arestuhin si Duterte. Kasi nga legal 'yun, Legal ang pag-aresto kay Duterte. Pangalawa, yung sinasabi nilang drug addict, ay may Rosep, napakatagal na nito. Until now, hanggang hanggang oras na 'to, walang nakakapagpatunay na drug addict ang Pangulo. Pangatlo, ang program appropriations daw, kasi, failed to ano daw 'no, failed to veto. Aba, hindi totoo 'yun. Dahil nag-veto ng malaking halaga ang ating pangulo sa budget 'no, 2024, 2025. 2023, ah, hindi ko masyadong ano, parang parang wala 'no, parang wala siyang na-veto nung 2023. 2024 and 2025, malaki yung kanyang na-veto 'no. 2026 may na-veto din siya guys, So meron siyang na-veto 'no, malaki. And then ito pa, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. Patunayan niyo 'no. Mahihirapan silang patunayan 'yan guys, 'no. Ano pa, respondent created the ICI to shield corrupt allies. Patunayan niyo. So mga kaibigan, 'yan yung nilagay nilang grounds in support of the complaint. 'Di ba mahihina? Mahihina guys. Kasi do'n pa lang sa una, pag-kidnap, hindi naman kinidnap si Duterte. Pangalawa, drug addict. Mula noon hanggang ngayon 'yan yung ini-issue niyo pero wala ring napatunayan, 'di ba? Pangatlo, failed to veto ang program funds. Nag-veto ang pangulo natin ng malaki. So, failed na naman 'yan.
respondent benefited from kickbacks until now, hindi naman napapatunayan. Walang patunay. Number 5, respondent created the ICI to shield corrupt allies. Mas lalong hindi yan napatunayan. So meaning to say, ang impeachment na 'to, hindi ito magsu-survive. Ang kapupuntahan nito, basura. Basura, mababasura 'to. Nakakatawa, 'di ba? Pero, i-ano natin, alam niyo kung ano yung maraming patunay na talagang may ginawa? Sara Duterte. May Mary Grace Piatos siya. Meron siyang mga Kokoy Villamin at iba-iba pa na mga pangalan na hindi naman tao, ghost. Merong itinanggi ang AFP. Yung sinabi ng mga opisyal, no, ni Sara Duterte na ginastos daw nila yung part ng confidential funds sa pagpapakain ng 2 to 3,000 na mga kabataan. At anong sabi nung AFP? Hindi, wala daw silang natanggap kahit 5, no? Wala silang natanggap sa opisina ni Sara Duterte. So yun, pagsisinungaling. Ano pa? Bribery na umamin itong mga opisyales ni Sara Duterte na binibigyan sila ng envelope, white envelope for 9 months sa fixed na halaga. So yan, yan talaga very clear na mga ebidensya. Ano pa? Yung very clear na evidence na ginastos niya ang 125 million in 7 days only. Very clear din yan, guys. Ano pa? Yung pagtitreat niya sa Pangulo, sa Speaker at kay F. Elisa na ichuchugi. Kumausap siya ng assassin. Very clear yan, guys. Hindi yan maitatanggi. Nangyari yan, no? Online. So, kung titingnan natin, si Sara Duterte, very clear ang mga ebidensya laban sa kanya. Kaya nga ang ginawa niya, pina-archive niya ang kanyang impeachment dahil alam niya na guilty siya, na talagang nagnakaw siya at talagang totoo na siya ay nagkasala sa mamamayang Pilipino. Kaya pina-archive niya ang kanyang impeachment. Yun ang talaga na ka-impeach. Pero itong mga sinasabi nila sa Pangulo natin, walang basihan, baseless accusations lang at hindi ito tatayo pagdating sa impeachment court. Hindi nga yan mapupuntang korte. Basura! Mapupunta yan sa basura dahil para yan sa basura. Walang kwenta yung mga pinaglalagay nila dyan sa kanilang mga grounds for impeachment. Make sense, mga kaibigan? So kung titingnan natin, ituloy natin ang impeachment laban kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte ang dapat na ma-impeach dahil wala siyang kwenta. Walang kwentang vice-presidente. Walang alam kundi manira sa ating bayan, sa Pangulo, i-divide ang mamamayang Pilipino. Walang kwentang vice-presidente. Gastos lang ng gastos ng pera. Wala namang nagawa sa bayan natin. Walang kwentang vice-presidente. Basura! Oo. Tama na siguro na high blood na ako. Maraming salamat, mga kaibigan. Naka-1 oras na po tayo. Babalik po tayo mamaya, mga kaibigan, dito po sa ating YouTube channel, Admin Rich, mga kaibigan, no? Bye-bye!